Posible kayang baguhin agos ng buhay natin. Mahirap ang mangarap, pero wag kang kukurap. Posible bang totohanin mga pangako sa atin? Hindi kwento, hindi bola, solusyong may pruweba na. Sulong ang laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible, posible kayang lagpasan lahat ng iyong inaasahan. Sa unos ng paghamon, may bilis na aksyon. Sulong ang laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible, sulong isko, huwag susuko. Tunay na solusyon, tunay na mabilis umaksyon. Posible, 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 posible. Hello, hello again. So, Waluchu Bakin. So, andito tayo ngayon sa event, no? Kung saan si Yorme ay magpa-file po ng kumbaga magpa-file ngayon ng candidacy for mayor sa Manila. So, tunghayan natin maya-maya lang yun nung kuhan ngayon ni Yorme, no? Yung pagpa-file ng candidacy as mayor, no? So, andito tayo ngayon sa Arroceros, no? Yan, naglalakad muna tayo. Habang hinihintay natin si Yorme maya-maya, mga alas 8. So, magkakaroon ngayon ng event yun, okay? So, di lang ako nag-live kasi for the reason na medyo good ang signal sa area na ito. So, I prepare na i-record ko lang, ikaw magbi-video lang ako at i-upload ko na lang maya-maya sa YouTube dito, no? So, hello, mega love shoutout sa mga subscribers at mga viewers, no? So, ayan si Kuya Guard, poging-pogi, no? Pogi yan dito, si Guard, oh, ayan, oh, God first, oh. So, ang tabayanan natin mamaya si Yorme. So, salamat, Kuya. So, yun. Ngayon, maya-maya, dito na rin yung mga kasama kong mga vlogger. So, maya-maya, mag-vlog na rin sila. So, busy na rin sila sa kaka-vlog. So, yun. Siguro, pag dating yung Yorme, i-video rin natin ulit si Yorme para ma-witness natin yung pag-vlog ni pag-file ng candidacy ni Yorme, no? So, sige. So, ayan, no? Marami na. Pakita ko sa inyo, marami nang pa, no? Mga supporters ni Yorme. Marami ng supporters ni Yorme. Kita mo? Yun, ang dami ng supporters ni Yorme, no? Yan. Mga supporters ni Yorme to. Parami ang iba. Aga-aga dito pa. Mga alas 6 pa ata o alas 5, andito na yung iba eh. Ayan, ang dami. Ayan, pinatugtog yung paboritong music ni Yorme, ni Isko, ano? Ayan. Ayan, gilab siya daw. Ayan. Waluchu. Ayan, si ate. Hello, ayun, pugi si Yorme. Ayun. Ayan. Ayan, Yorme tayo, pro sure na. Sige ate, lamat. So, ayun. So, yan, mga supporter ni Yorme. Bumalik ka na daw. Ayan, bumalik ka na. Ayun. So, maya-maya nito,
Maya-maya nito, wala na, magkukumpulan ng mga supporter ni Yorme dito. Oh, yun. So, mamaya guys, see you around mamaya. Ikutin na natin yung mga dito. Ang nangyayari tayo na. Padami ng tao dito. So, maya guys, balikan ko kayo. So,
ako sa labas. Oo nga po, hindi nga po may pwede. Okay na po, sir. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Parabot ko lang kay ano? Joel pa. Jewel pa to. Oh, Elmer. Elmer. Punta naman siya. Ano ka? Security ni Kong. Ay, ni boss. Ay, hindi, okay na po sir. Okay na po. Una, maraming salamat sa inyo na kayo ay sumama sa aming filing. Salamat sa Diyos. Pagamat masama yung panahon kahapon, hindi tumuloy na yung umaga. We're very grateful, Chichi and I, to the people of Manila who voluntarily went on their own today. Nakaka-overwhelm lang, no? Sa mga nanonood na nagpunta dyan kanina. Maraming salamat sa inyo. At kay magkalala, may awa ang Diyos. Pagdating ng araw, kapag kami ni Chichi sa Pinalad at 10 ng aming mga grupo, maglilingkod po kami ng matino, masinop, at mainam. Thank you very much sa inyo. You may ask. Yes. Ngayon, magkakaroon ba ng peace reconciliation after this? Kasi ba, itong kampanya medyo magkakasakitan ng ano, ang dami, mga ganon. Sa'yo. Modesty aside. Mayor Era, ni Mayor Lynch, malangit ako ang kaluluwa. Pagkatapos ng eleksyon, sila yung dalawang pinuntahan ko. Pinuntahan ko si dating Mayor Lito Atienza, dating Mayor Lynn, yung mga grupo ni Mayor Estrada, and those people who participated in the course of election. Hindi ko sila, wala kayong nakitang pait o paghihiganti. Nag-move on kagad. And another fact is that nung binigyan ako ng pagkakataon ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, makikita ninyo din, boy, kayo mga antigo na kayo sa City Hall, makikita ninyo United Colors of Benetton, yung mga department head po. Merong tao ni Lynn, tao ni Erap, tao ni Lito, tao ni dating Mayor Mel Lopez, lahat naging halos department head. Because we always wanted, like Chiche and I, we agree on something that we get the best people in their respective field of undertaking para mas mapabuti yung paglilingkod sa bayan. Kaya umasa ka, walang ganon. Ako siyempre, hayaan ko lang ang taong bayan, si Chichi at ako at 10 ng aming grupo, we will let the people decide itong 2025. Hayaan namin ng mga batang Maynila, lalong-lalo na yung mga lolo't lola namin dito sa lungsod, na makapamili ng malaya itong darating na araw. Meron po kayong supporters sa baba. Ang sinachant po nila is Yorme, Yorme, balik ka na, honey, honey,
alis ka na. How do you interpret that, sir? That I don't know. I cannot speak on behalf of those who voluntarily went here. Baka yun ang nararamdaman nila. But again, as you all know, I'm just happy. Chichi and I are happy and overwhelmed. Unprecedented yung pagbuhos ng tao. So, if that is a support, we are very grateful. Sa Bukana pa lang, kumbaga sa Talpakan, unang saltada, nagparamdam na ng suporta yung mga batang Maynila. Sir, Masaya na kami. what made you decide to come back? May mga projects or programs na tayo in your first term na gusto niyo pang ipagpatuloy? Well, as What you see, motivated you? Yung taong bayan in the last couple of months, I was worried why taong bayan nagsasabi na bumalik ka na. Then I noticed parang biglang madaming sasaktan sa pagka-mayor ng Maynila. Parang lahat, everyone is interested in running for mayorship. Eh syempre ako naman, proud na proud ako kay Ate Hana. Proud kami sa kanya dahil tinulungan niya namin mga nanay at tatay namin. Chichi is a witness of that because kasama ko siyang umiikot. So talagang na-frustrate sila kasi parang araw-araw na lang ba sila mag-aabang sa payout. That's one issue na sinasabi nila sa akin. Two, yung online schedule ng health center, na nahihirapan yung mga tao. Dati naman wala eh. Nung araw naman, kahit hindi pa ako mayor, I have to give credit where it's due. Kahit yung mga past mayors na sinundan ko, Era, Lin, Achesa, Lopez, nung araw, ang health center 1-2. Asawa ang puntahan ng tao. Kumbaga, walk-in anytime. I don't know, for some reason, this department head came up with an idea na kailangan bago ka pumunta sa health center, magpapa-online ka pa. So those are the reasons, 2 reasons. 3, I think kayo nagbalita nito. Diba lumabas sa mga artikulo na the city of Manila is now the 5th riskiest city in the world with regard to tourism. Then, I think about 4-6 weeks ago, lumabas na naman sa mga artikulo na ang Maynila is number 1 na naman sa crime rate index. So, I think it's high time na usapin si Ate. Kinausap naman namin siya. Ako personally. Harap yung kanyang may bahay na department head ng Manila Health Department. And I respectfully ask Ate Ani. Kako nananawagan sa mga bayan. Ayoko naman mag-pinipili. Ako ate, pwede ako mag And swiftly, she answered, no, I'm running for re-election. And, siyempre, ayoko naman siyempre, nakaupo naman siya eh. Siya yung nakaupo. Karapatan naman din niya yun. So, what I did is, kiss her, said goodbye, and hug Doc Box. Kasi alam mo, ito mahal na mahal ko yung mga yan. Dahil kay Johnny Lopez. Bilang pagtanaw. In my own little way, 10 ng aking pamilya at mga kasamahan sa public service. We really tried to nurture them. Si Philip Lacuna, nakaupo. Si Leigh Lacuna, nakaupo. Si Dennis Lacuna, nakaupo. Yung asawa niya, nakaupo. Si ate. Kumbaga, bilang pagtanaw ng utang na loob, I tried. Tayo naman mga Pilipino, walian na natin yan. Ang pagtanaw ng utang na loob, walang katapusan habang buhay. But, nakikiusap naman ko sa kanila, baka naman kung pwede. Sa ibang paraan naman ako manawi.
Dahil may utang na loob din naman ako sa yung hinaing nila, yung sigaw nila. Ito yung aming pasya today. Tinugong ko lang yung panawagan. Yes, sir, how will you respond dun sa statement niya na nasaktan daw siya dun sa decision ninyo na tumakbo kayo for mayor? Well, hindi mo naman siya masisisi, pero mas nasaktan siguro yung taong bayan because of their expectations on a premise, whatever we have done together, and we have to fulfill. If not, mananagot ka sa Nahihinayan ka ba, Mayor, na yung mga magandang nasimulan mo, hindi na ipagpapatuloy? pagpapatuloy ko na lang po mga Yorme, how would you describe your relationship with na lang yung, hayaan nyo na lang yung ate-ate ko. Very clear. reaction? Hindi niyo pa po kinausap after kasi after niyo narinig yung shit of betrayed statement niya? Hindi naman nila ako tinawagan. Kasi before, they would always call me. They would always call. Last year, they would invite me, ask me, and try to share ideas. But more than a year now. May tawag din. Anong tawag sa dinos ko yun? Sinusod kayo? Ayun. Hindi ko alam eh, parang ganun lang. Hindi ko lang alam yun yung tamang termino. But that is literal application. Your mission reaction lang. Kayo last August? Sunod ka. Sige. Nagkausap daw po kayo last August? Yes, I initiated. I personally, God is my witness, I tried and initiated first yung talk. But it took a while for them to give me a schedule. But it happened. I'm grateful for the time that Ate Hani gave me to personally, before anybody else, to say my piece with her and the husband. Doon mo sinabi nung August. Actually, parang ano pa yata tayo, July pa yata tayo, July. Sabi yata yan eh. Sa Manila Hotel. Sa Manila Hotel. To be exact, in front of the general public in top room. Manila. You were saying? Bale, reaction lang yun. Sure. Viral yung chance interview namin kay Lacuna, which is kasi daw yung sinabi na huwag ka nang bumalik. Ano yung masasabi? Sabi ano natin, intindihin na lang natin yung ate ko. Siguro ano lang yun, yung bugso ng ganda. Kasi sa akin naman, immaterial yung mga ganyang bagay. Ayokong pangunahan yung desisyon ng taong bayan. Mayor mo talagang mas marami po yung supporters nyo at sinasabi na yung organic. Well, at least nandito kayo, you can ask around. Sabi ko sa kagabi, ini-interview ko sa bilyonaryo, nanawagan ako. Sinabi ko, ako pag wala kayong gagawin, KKB tayo. Expel everyone, Congressman Ernex Junicio, Congressman Carlo Lopez, Congressman Apol Nieto, Congressman JPV, Congressman Amado Bagaching, Congressman Joey Uy, and the entire City Council who joined Action Democratico Manila. Told them every month in our directional meeting. Sabi ko sa kanila, magpakababang loob kayo, humarap kayo sa utaw, sabihin ninyo yung intention ninyo kung kayo'y first time na tatakbo. But if you are a re-electionist, sabihin ninyo yung nagawa ninyo sa mamamayan. So I think to answer that is with regard to your question and your question, is siguro ang pinakamabisa, magsabi na lang kami ng mga bagay na ginawa namin habang kami ay namumuno o nabigyan natin. Record, yun, tama, record. Sir, Sure. isa po sa mga nabanggit ni Mayor Hani yung
15 billion pesos na ni-loan under the previous administration na nabanggit niya. So, administrasyon ko, just to yeah, opo. So committed tulungan naman ko na ho. siyang ituro. Oo, kasi sabi po niya it would take another 20 years to pay. Masama daw. Hindi, did she say masama? Wala naman po siya nababanggit na masama. Okay. Una, doon sa Maynila. Now, having said that, happy ako na natulungan tayo ng bangko ng gobyerno, ng DBP at Land Bank. So kung meron man kikita sa interes ng utang, gobyerno rin. Dahil gobyerno naman ang Hypothetical question lang Sure. Kung manalo po kayo, ano ang muna yung gagawin? ay ipamimigay ko na yung Pedro Hill Residence, San Lazaro Residence, at saka San Sebastian Residence. Tatlong 20-story yung ating in-city vertical housing program. Pasyal lang po ninyo ngayon. Tapos na ba? Tapos na po. Kayo na po humusga. Our program, and I've been telling Vice Mayor Chichi Atienza, I always believe in MBN. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. And these are the things during the pandemic, yung katulad ng naitanong mo, Pasek Community, Binondominium 1, Tondominium 1, Binondominium 2. These are the things na pinuntahan ng salapi ng tao. Pagkakaisa ba natin ang City Council? Ano yung tingin ko kasi yung ayos ko na City Council isang dynamic group ng everyone Ay, salamat po. Ay, ma'am, yung sister niyo po si Councilor Marlia Atienza, no? She's running under Mayor Hani. Wala naman pong hidwaan or something. Walang-wala po kami hinuwaan. Dahil sa aming pamilya, may demokrasya po. Okay lang sa amin kung magkaiba ng lugar sa ngayon, pero mahal namin ang isa't isa. At alam niyo, may respeto ko sa naging desisyon niya. Ako naman, nag-desisyon akong suporta kay Yorme dahil naniniwala ko isang personal na desisyon ko na suportado ng aking buong pamilya, lalo na ng aking kapatid. Okay. Ay, Yorme. Stay forward ka na ba sa Maynila? Hindi ka nakainis ulit. Ayoko maging pala, no? Pala desisyon sa buhay ng tao. Kung sakali man, kung sakali man, sa tulong ng Diyos at ng mamamayan, kami pinala. No? We will create a decade-long program. And the trust of a 10-year plan will, focus on MBN branch, minimum basic needs. And it's very clear with Vice Mayor Chi Atienza and our team, Congressman Bagaching, Congressman Joey Uy, Congressman JTB, Congressman Apol Nieto, Congressman Carlo Lopez, Congressman Ernest Dionisio, and the members of the City Council told them basic services. Pagpapataas ang antas ng pamumuhay na tao. Ayun, for hopefully, palari tayo, isang dekada ito. May awa ang Diyos. Dito na. Dito na siguro ako papaubos yan. Again, yes, go ahead. Because that was pandemic and it could have been amended during the time. But nga pala, yung mga taga-uste, sabi sa kanila, pumanatag kayo, amendahan ko yung batas. Tapos na pandemic, ang mga ibang requisitos na hindi na kailangan because at the time we need to create laws, no?
pero pumanatag kayo, babaguhin natin yung sistema, yung mga health permit patungkol sa mga employment requirements ng ating mamamayan. At bilang panghuli, sa mga lolo't lola ko, nanay, tatay ko, na senior citizen, pumanatag kayo, ibabalik natin yung dating sistema ng pensyon. At alam ko, namimiss nyo na yung ensure. Nilalambon ako ng mga senior citizen ko. Hindi, basta pumanatag kayo, babalik ko po kung ano na po yung nasimulan natin dati pa. Pangalawa, sa mga batang Maynila, bagamat binabago-bago nilang ngayon, pumanatag kayo yung sistema ng health center, no? Ibabalik natin sa simple at magaang na lumang sistema. Dating sistema na mas okay sa mamamayan. Pangatlo, manatag kayo sa tulong ninyo at ng ating mga kasama. Andito si Chichi Atiesa at mga congressman natin at mga konsihal. We will make Manila great again. Salamat yun. Oo, titira rin yun. Sasamahan ko lang. Pwede ka ba ma-interview? Interviewin kita. Ano mo sabi mo sa pabalik mo? Nakita naman ngayon, panalo na. Tapos na ang laban. Hindi kasi, ano naman to, hindi naman to sa, sa yayabang ko sa atin. Hindi, ito ay tungkol lamang sa tuloy na boses ng mga Manila. Talaga siya talaga gusto Mahirap ipagkaila Hindi pwedeng ipilit talaga, hindi pwedeng ipilit sa iba. Kasi yung mga Manileño nakita nila na si Yorme Isko, yung kasama nila from the start, nakita nilang lumaki, umasenso, at ngayon nagbibigay pabalik sa kanila. Kaya hindi mo talaga matatalo si Yorme Isko sa Maynila. Yun yung katotohanan dyan. Yun lang talaga yun. So guys, yun. Sa TikTok Senador Mark Gamboa. Opo, tayo po ay lalaban sa Senador, magpapakilala tayo. Baka naman, 12 naman yan. Ay, 12 naman yan. Number 12. Number 12. Kahit pang 12 din ako ilagay, okay lang. Unahin niyo si Doc Willie Ong. So yun po. Salamat.
natin. Mahirap ang mangarap, pero wag kang kukurap. Posible bang totohanin mga pangako sa atin? Hindi kwento, hindi bola, solusyong may pruweba na. Sulong laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible, posible kayang lagpasan lahat ng iyong inaasahan. Sa unos ng paghamon, may bilis na